What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, pang 51 days na ng ating codex at sa araw na ito may mga pag-uusapan tayo. So, dalawa sa mga iniidolo ko na mga personalidad lalo na dito sa crypto space o sa financial market ay pag-uusapan natin ngayong araw na ito. So talagang mainit itong araw na to, no? Pag-uusapan natin hindi lang basta yung panahon na sobrang init, kundi pag-uusapan din natin yung mga sinabi ng mga ito. So sino ba tong dalawa na to? So nakaka-curious naman sino tong dalawang idol mo na ito. So syempre unang-una is yung talagang pinakang nag-start. Isa sa mga naging founders pagdating sa cryptocurrency, siya yung na gumawa ng Ethereum, which is si Vitalik, no? So sa Vitalik kasi ay nagkaroon siya ng post, nagkaroon siya ng parang may binigay siyang parang information about sa magiging future ng Ethereum. And also si Michael Burry. So sa mga hindi nakakakilala kay Michael Burry, mamaya ipapakilala natin sa inyo si Michael Burry. Sino ba yung mama na yan at bakit idol na idol ko yan, no? At syempre, pag-uusapan din natin ang ating progress doon sa ating codex, which is 51 days. So, ilang araw na lang matatapos na to. So, ano kaya ang aabutin? Saan aabutin yung ating ano? No? Gusto ko rin na mapag-usapan ito dahil itong mga topics na to, lalo na dito sa dalawang personalidad na to, dahil gusto ko ma-relate itong mga topics na ito, kung ano bang epekto nito sa atin at ano yung ba yung mga bagay na kailangan natin na i-take note pagdating doon sa mga sinasabi nila at doon sa mga plano nilang gawin, no? So punta muna tayo kay Michael Burry. Ano bang sabi ni Michael Burry? Search natin si Michael Burry. Yan. So nagkaroon kasi ng may sinabi si Michael Burry about dun sa pinag-usapan natin dati na about tokenized stocks. So basahin muna natin yung sinabi dito ng CoinMarketCap. Big Short investor Michael Burry says the SEC tokenized stock plans risk creating the dystopian economy from Neil Stephenson's snow crash, citing 24/7 volatility and manipulations as key dangers. At ito naman sa Cointelegraph, so ginabasa natin ito dito sa mga talagang sinusundan natin, pina-follow natin dito sa X na mga crypto channels, no, mga crypto na mga ano na nabibigay talaga ng balita. So follow nyo rin sila si Cointelegraph at saka si CoinMarketCap. So diyan ako kumukuha ng mga news. At ito pa, Insight Michael Burry warned that tokenized stocks and crypto market could push society toward a cyberpunk future where humans' value become fully digitalized. Ayan. So sino ba si Michael Burry? No? Sa mga hindi nakakakilala kay Michael Burry, isa siyang kano na Amerikano na investor, stock trader, no? At alam ko isa rin siyang hedge fund manager. Siya yung bida sa pelikula na The Big Short noong 2015. Ang alam ko, pinagbidahan siya nung si Christian Bale, no? Parang siya rin ata yung sa 50 Shades si Christian Bale. Tungkol doon sa kwento, no, tungkol doon sa movie na yon, no. So isa rin yan sa mga gustong-gusto kong movie, no. So na-predict niya yung na-predict niya na maaga yung pagkakaroon ng financial crisis noong 2008. So nangyari, malaki yung kinita niya sa pamamagitan ng pag-short ng housing market. Ano ibig sabihin ng pag-short? Ibig sabihin nag-bet siya na ang market is bababa. So mula doon sa pinakang bago mangyari yung crash, so nagkaroon siya ng mga alerts na malapit ka na ma-liquidate, pero eventually nag-drop yung market. So nakita niyo yun, panoorin niyo yun yung kanyang pelikula noong 2015 na The Big Short, no? Which is talagang pinagbasihan ngayon ng halos lahat ng mga sikat na sikat, lalo na sa mga stock traders, sa mga trader, lalo sa crypto, no? So panoorin niyo 'yon, maganda yung movie na 'yon. Nakilala rin siya doon sa pagiging contrarian. Ito yung gusto ko kasi kay Michael Burry, no? So marami kasi tayong mga influencers na nakikilala na more on hype lang, no? So subukan niyo tong token na to, mag times 100.
subukan nyo tong game na to, kikita ka ng ganito, malaki, no? So yung ang mga naging values ko pagdating dito sa crypto, lalo na nung beginner ako, nandun sa hype talaga. So ibig sabihin, kung ano man yung mararanasan nyo ngayon o nararanasan nyo ngayon ng mga hype, na FOMO, na ano, so ginagawa ko na yon. Pero nung nakilala ko tong mga tao na to, kagaya ni Michael Burry, kagaya ng iba kong mga pinapanood na mga influencers, no? Sila kasi yung talaga naghubog sa akin na mag-aral, talagang ang gusto ko lang sa kanya, sinasabi niya kung ano yung mga pwedeng maging problema, no? Doon sa mga projects na yon. Although siyempre, meron din siyang bias talaga pagdating sa mga bagay-bagay. Kagaya nga noon na sinabi nga niya, yung mga tokenized stocks sa crypto market could push society towards cyberpunk future. Yung topic na to is napag-usapan na natin dati about ito do sa mga tokenized stocks na sa mga traditional finance na i-adapt sa crypto. Anong ibig sabihin nun? Kunyari, may certain percentage lang ng stock sa mga traditional finance, kunyari Jollibee, na ilalagay sa crypto yung ibang stock, kunyari mga 10%, 20 or 30% ng stock nila ilalagay sa crypto para ma-trade. At syempre, pag sinabi naman natin crypto trading, lalo pag mga DeFi, mga exchanges, mga sikat na mga pang-crypto, so 24/7 yan. Hindi yan kagaya ng mga traditional na stocks na ang traditional stocks kasi is 5 days lang yan. Pag holiday, alam ko wala silang trading session. No? Hindi ako familiar masyado sa mga traditional finance kasi syempre hindi naman ako wala tayong masyadong exposure doon. Pero yung sa crypto is 24/7 yun, no? Ang alam ko nga sa traditional finance is 8 hours lang yung session Parang ganun lang Kung parang office hours lang o ang alam ko parang ewan ko kung gaano katagal lang, pero hindi kagaya sa crypto na 24 hours tapos 7 days a week. So talagang doon makikita mo talaga na ganun ka volatile pwede mangyari. At isa pa, may encounter nyo dito, no? Once na naging trader ka or inobserbahan mo lang yung market kahit hindi ka mag-trade, sa buong 5 days makikita mo yun, okay naman yung galaw ng market, normal lang, akit ng 2%, Bitcoin bababa ng 2%, ganun yung volatility niya. Malaki na yun Pero ang nangyayari madalas, yung mga talagang biglang mag-i-spike pababa or magpapampataas, tapos babalikan, liliquidate yung mga tao, Sabado at Linggo yun. Kasi mostly yung mga traditional finances wala. So ibig sabihin dun pa lang sobrang mababa yung liquidity, mababa yung volume, kaya ang daling pagalawin ng market. Anong ibig sabihin nun? So kunyari tuwing Saturday at saka Sunday, tuwing Monday to Friday, 1,000 yung volume, no? Pero dahil nagkaroon ng Saturday at saka Sunday na sarado yung ibang market, yung 1,000 na yon naging 200 na lang ang volume. So ngayon maglagay ka ng large amount of money dyan o di kaya magbenta ka, yung galaw talaga sa crypto chart na sobrang laki. So pag nag-dump ka sa mga oras na yun, walang sasalod. Bakit? Wala yung ibang traders yung ibang kitang-kita nila na manipis lang yung liquidity. Yung mga nagtitrade ng mga araw na yun, sundot talaga. Or di kaya kung may iniwan kang trade after nung session mo ng Monday to Friday, is talagang susunugin ka. Or pwede kang ma-liquidate. Or pwede rin naman na after Sabado at Linggo, makikita mo lumipad. Diba? So, depende. Depende yun sa ng market. Depende yun sa pwedeng Kaya, madalas sa manipulation, nangyayari talaga yan pag low volume yung market. Hindi ko sinabing ito Sabado at Linggo May mga certain times talaga, minsan Monday to Friday, may mga sessions na araw na dahil parang patay yung market, walang galaw, mababa yung liquidity, walang nagtitrade. Lumipat yung iba. Yung nasa crypto, lumipat yung iba sa gold or kung ano man na mga So, yung mga natitira doon, susundutin nila yon para talaga maliquidate at maubusan. Siyempre, another pondo yun. Diba? Para, siyempre, panalong-panalo ang market maker noon. No? Ngayon, simple lang naman yung sinasabi niya dito about cyberpunk future. So, parang nagbigay lang siya ng konting babala dito sa atin. No? Pagdating kasi doon sa sinasabi niyang cyberpunk future, pag tinignan mo yung society as a whole, ang cyberpunk future kasi is parang metaphor reference ito pagdating sa kung anong pwedeng mangyari in the future. So, parang sinasabi niya dito is yung parang dystopian world na kung saan ay lahat ay digital na. So, whether we like it or not, talagang nandyan tayo. Papunta tayo dun sa digital world na yun.
no? Tapos na tayo dun sa internet na stage, so papunta na tayo sa digital world. So yung tinatawag na yung ang halaga ng tao, human value is parang nakakabit na sa mga digital tokens or sa mga credit score na nangyayari na rin ngayon sa China. 'Di ba may mga credit system sila doon? I-judge ka na ng tao, ng government at ng society depende sa credit score mo. 'Di ba? Parang yung worth mo nakabase na lang yun sa data at kung gaano ka kapakipakinabang sa sistema. Ganun siya. Ganun siya yung parang nagiging standard na ng mga tao para i-judge ka as dahil sa iyong credit score. Hindi na yung don't judge a book by its cover, hindi na. Judge a book by its credit. Parang ganun. Ewan ko, gawa-gawa ko lang yun eh. Tapos sunod is yung mawawala na yung totoong personal relationship. Mas magiging focus na yung mga tao sa virtual world kaysa sa totoong buhay para makapag-ugnayan na nangyayari na rin ngayon. No? Kung mapapansin yung mga bata ngayon, more on sa cellphone na, yung parang excitement nila. Mas gusto nila manood ng mga na naglalaro. Imbis na sila yung naglalaro, no? Tayo rin. Mas madalas na para mas madali pa natin sabihin yung mga bagay-bagay sa chat or sa video call kaysa yung harapan, 'di ba? Yung iba matatapang kapag sa internet, matatapang kapag dito nagsasalita ang lalakas, pero subukan mong iharap yan doon sa taong sinasabihan niya. Hindi naman salita, hindi naman kaya mo bang sabihin yan? Yung mga bagay na sasabihin mo masama or kaya mo bang sabihin yan ng harapan doon sa tao na yan? No? So nakikita dito na mawawala yung mga dahil sa mga virtual world na yon. No? Sa nagkakaroon ka ng tapang dahil doon. Siyempre, magkakaroon din ng tinatawag na magkakaroon ng devalues ng humanity. Siyempre, mas titingnan ng tao bilang asset or data point para sa bilang tunay na na tao, no? So, isa pa dito sa nakikita rin na risk niya dito is yung yun nga, yung financial at saka yung market risk. 24-hour trading volume, napag-usapan na natin yon about sa volatility yon. Pwede rin magkaroon ng manipulation at hacks. So yung mga hacks yung madalas sa crypto platforms yun, ang daming hacking dito sa platform. Bakit? Kasi wala pa talagang solid security ang crypto pagdating sa mga ganitong attacks, no? Na which is yun ang pag-uusapan natin doon sa susunod nating personalidad, no? Kay Vitalik, na sana yun ang sunod niyang tawuin talaga. Sana yung goal nila na is papunta ron. Tapos syempre yung liquidity nga manipis. So, pwede magkaroon ng problema once na nagkaroon na ng session yung mga TradeFi kagaya ng mga Jollibee, ng mga kung ano man, no? Sabihin na natin sa Amerika na company, Tesla, Apple, stocks, no? Parang ganun yung konsepto. So, mangyayari niya, mas magiging volatile. At syempre, ang pinakamahirap dito yung legal risk. So, ibig sabihin, walang pahintulot nyo. Sigurado naman ako may lalabas yung mga wrap. Kunyari, sabi na wrap Ethereum, wrap Tron, mga wrap na ganyan. No? Dito, nag-exist yun sa crypto. Pero, pwede na rin yung mangyari once na nandun na rin yan na-approve na rin yung tinatawag na mga tokenized stock. So, pwede rin magkaroon ng wrap Apple, wrap Tesla. No? Na pwede na ma-tokenize yung mga stocks nang hindi man lang nagsasabi doon sa mismong company. Meron kasing ganun eh. Sabihin na natin na mayroong tokenized stocks doon na hindi kilala. Sabihin na natin, syempre yung mga Apple, kanya marami talaga magbabantay niyan. Pero paano yung mga hindi kilalang mga stocks? Na syempre, ang lang naman doon is gagawa sila ng mga ganong klase ng token na sasabihin tie up dito sa stock na to. Kasi dapat 1:1 yan eh. Ang tie up ng stocks na yan eh. Kasi ang pwede mangyari dyan, talagang ini-inflate mo lang yung dami ng stocks, pero sa totoo lang hindi naman talaga back 1:1 yon. So pwede mangyari wala siyang equivalent value doon sa kabila, wala talaga siyang value pero binibili ng tao, sinusundan lang yung presyo, hindi talaga siya naka-tie up. Kahit anong bili mo pala doon at benta mo doon, hindi naapektuhan yung actual stock, kundi ang ginagawa, ginagaya lang yung graph ng mismong stock market, yung mismong totoong stock, no? Tapos mas mahirap yung protection para sa mga investor, lalo na dito sa atin sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa kung saan mahina yung regulation sa crypto, 'di ba? Dito sa Pilipinas wala pa namang regulation dito, ano bang inaasikaso ng ating government
although nandiyan yung DICT, hindi ko pa rin nakikita kung ano yung susunod nilang mga gagawin. Pero syempre, ipa-follow up din natin yan. Tapos syempre yung pag-control sa malalaking technology, malalaking tech or corporate na yung mga entities, no? Sobrang magiging malakas yung ilang company o yung mga platform na pwedeng kontrolin yung mga digital assets mo. Syempre once na nandun na yung mga assets mo sa mga centralized na mga ano na yan, exchanges, wallets, or yung mga industries na yan, mga lalaking tech companies na yan. So, kayang-kaya nila lang kontrolin yung mga asset natin. No? So, hindi lang pinag-uusapan yung pera dito, pati digital identity mo. So, syempre, kung nagiging NFT na yung iyong mga IDs or mga ano, so, madali lang makontrol yun. Pero, hindi ibig sabihin nun is bad news yun. Sa totoo lang, good news para sa akin na magkaroon ng mga tokenized stock. Bakit? Kasi, hindi naman ako makakapag-participate talaga directly doon sa mga stocks ng Apple, Tesla. Pero kung may mapoproduce sila na gano'n, na which is back 1:1, so maaaring, siyempre, mas gusto ko na magkaroon ako ng participation doon sa certain na company na yon, 'di ba? Siyempre, gusto ko na maging part nung ano na yun. Siyempre, at saka isa pa, profitable kasi sila. Talaga makikita mo talaga na talagang established sila. Unlike kung sabi ko nga sa inyo, mas pipiliin ko pa rin yung tokenized stock kaysa sa mga altcoin, mga meme coin na talagang nakalakihan ko dito sa crypto. Mahirap tanggapin lalo na sa kagaya ko na ang tagal na sa crypto. Bakit? O kala ko ba pure crypto ka? Bakit ngayon nandyan ka na sa mga tokenized stock na mga sa pagdating ng traditional finance? Hindi naman natin pinag-uusapan dito yung loyalty. Hindi ako loyal sa crypto. Pro crypto ako. Pero hindi ko pwedeng ibigay yung loyalty ko doon kung hindi naman siya nagsuserve na mas maayos para sa mga tao. 'Di ba? Magpapaka-loyal ka doon sa isang crypto, sa crypto project na yon. Tapos eventually, talagang wala naman silang talagang pakialam kung maragpul ka o hindi. Kasi ang nangyayari dyan sabi nga sa term ni Tito Vlogs, kinakannibalize daw yung crypto. So, mangyayari niyan, lipat-lipat lang ng iba-iba lang yung pare-pares lang yung founder, iba-iba lang yung project, then jump in yung mga tao, pag raragpulin, next naman. No? So, dapat ba nating pag-anuhan yun? So, doon lang ako sa mga talaga trusted. Although maliit yung mga percentage ng gain, 40% ang pinakamataas na pwede mo makuha, 30% increase, at least sigurado ako. Diba? At least yung risk ko mas mababa, hindi kagaya nung nandun sa mga random projects na makikita natin. Ngayon, wala kayong masyadong mapapansin yan. Bakit? Kasi bagsak ang market Pero sooner or later, no, once na tumagal yung market, so pwede magkaroon niya ng shift. At dun sa shift na yun, kailangan maging aware tayo. No? So kaya natin inihahanda itong ating, binibigyan natin kayo ng mga tips, mga strategies na pwede ninyong gawin. Maging mapanuri tayo lalo na sa pagpili ng mga ganyan, mga bagong projects na lalabas. Sigurado ako, diba? Siyempre, hindi naman yan talaga, talagang uusbong yung mga tokens, mga project na yan na talagang ikakannibalize lang itong crypto. Yun. So, punta naman tayo kay Vitalik. So, sabi dito ni Vitalik, hindi na natin i-play kasi baka mag-copyright. Hindi ito. Meron pang isa yung sinabi niya na liliit na lang daw ang nawala tuloy. Yan, ito to. Vitalik Buterin says sa CoinMarketCap ko, CoinMarketCap, Vitalik Buterin says Ethereum Foundation will become a smaller ship, sell less Ethereum, and focus only on work tied to Ethereum resilience, openness, privacy, and security. So, ibig sabihin dito, ang nangyari kasi dito, parang alam ko yung mga board of directors ng Ethereum Foundation is unti-unti nang nagre-resign or na. So, magkakaroon na shipment talaga pagdating sa leadership pagdating dito. At si Vitalik kasi, Vitalik Buterin, siya yung gumawa ng Ethereum. Ganun siya kalupit, katalino. Grabe yan. Halimaw. No?
talagang maano mo sa kanya, napakasimple lang niya, parang pag pinakita mo lang siya may pagka ano-ano siya, pero yung galing niya, yung husay niya talaga, kaya naging idolo ko rin siya dito sa space na to. That is why, syempre, talagang ano rin ako ng Ethereum, na talagang naniniwala rin ako sa kayang gawin ng Ethereum. Nga lang, syempre, kung kahit gaano kagaling si Vitalik, kung yung mga nakapaligid naman sa kanya is talagang profit lang ang tinitignan, wala ding mangyayari. 'Di ba? Minsan yung mga great invention talaga, yung mga greatest people talaga, nalalamon yan ng pagdating sa hindi ko naman siya kinukumpara doon sa mga great people gaya ni Tesla. Hindi ko siya kinukumpara kay Tesla. Ang sinasabi ko lang dito is may talagang may gift itong tao na to, talagang ginawa niya yung Ethereum, but still dahil dun sa mga nakapalibot, sabihin natin na dahil sa kanila kaya minamanipula ba nila yung presyo, hindi natin alam kung ano yung pwedeng nangyayari dun, no? Pero ito na yung pwedeng sumagot doon sa mga question na ginawa ni Michael Burry kanina, which is ang pinaka-importante talaga na unang-unang ma-produce is yung security. Papasok mo yung tokenized stocks. Paano yung security sa crypto? Kasi malaking issue yan dito sa crypto. Security. 'Di ba? Yung privacy, openness, tsaka yung resilience, pwede yan na to follow na lang Pero kung ang magpo-focus ka talaga sa security, halos hindi talaga ma-hack, hindi talaga magkakaproblema, or ma-hack siya pero maliit yung percentage, talagang hirap niyang Kailangan talaga is continuous development. The more we develop the digital world na nag-i-improve, no, papunta doon sa sinasabi na dystopian future, no, the more na yung security din dapat natin nag-evolve. Kasi bakit? Yung mga hardcore kasi, advance palagi yan. Siyempre, ang hinahack nila is yung mga klase ng mga project na low on security or di kaya mas advanced yung nalalaman nila. So, siyempre, as a security personnel, kailangan mas advanced ka doon sa iyong ginagawa. So, sana nga ganun, no? Sana innovation, resilience, openness, privacy, tsaka security ang i-focus na ni Vitali, no? Sana matapos na yung sana mas maraming fundamentals yung lumabas na mas importante yung Ethereum, na mas magandang ma-improve pa yung infrastructure ng Ethereum. Kasi sa totoo lang, kung sa Bitcoin kung Bitcoin, Ethereum, sila yung mga nakikita ko talaga na may mga real world na application, no? Hindi mangyayari lahat yan, no? Meron nga tinatawag ng mga Ethereum killer pero asa na sila? Mas mura sila, mas ganyan. Siyempre, mas una si Vitalik. Yung Ethereum, mas nauna yan. Kaya talagang, mas marami silang nasalok ng mga unang bull run. Pero, siyempre, hindi naman natatapos sa ganun. Hindi naman lahat na nasa taas, mananatiling nasa taas. So, kailangan mo pa rin mag-improve. Kailangan mo pa rin maging talaga. Siyempre, yung expectation ng mga tao at saka ma-overcome din yung mga competitors mo. No? So, good luck dito kay Vitalik. At sana yung mga bagong leaders na papasok dito is talagang mas more on talaga sila, innovation. Talagang ano lang naman yan no? Kailangan nyo lang talaga may improve makapag-isip na mas magandang mga application pagdating dito sa lalo na pagka nagkaroon na ng mass adoption dito sa crypto. Ayun. Ayan, so punta na tayo sa day 51 ng ating codex. So, 4 days na lang matatapos ng ating codex. At syempre, excited na rin ako matapos to dahil ang dami ko na nagagastos. Pero, syempre, ang dahilan naman kung bakit natin to ginagawa is para may dokumento natin at saka para makapaggawa tayo ng summarization kung pabor ba ito sa isang player, collector, or sa isang investor. No? So, tingnan natin. No? Ang ating mga task ngayong araw na to ay so iba dito verify ko na kasi para sure ako kasi minsan pagka hindi pa pala ako So ito win 1 rank, arcade battle, buy 1 premium pouch, premium Coco Choco, buy 1 consumable, feed 1 regular, buy 15 Coco Choco. So punta muna tayo sa buy 1 premium pouch, premium Coco Choco. Wala na tayong USDT kaya gusto ko na rin matapos to Wala na tayong pondo. So, RON na lang yung pambibili natin. Wait lang, ilang USDT yun? Check muna natin sa USDT. Kasi sa USDT natin kinocompute So, 0.47 USDC.
0.47. Pero ron kasi yung ginagamit natin. Gusto ko lang makuha yung stat pala. Kinonvert ko na lang sa USDC yung mga ano ko ron. Then, ang sunod natin ay so, okay na yan. By 15 nata ang sunod na by 15 Coco Choco. So, 15 Coco Choco. Magkano yun sa USDC? 0.24. 0.24 USDC. So, ron ang pambibili natin. So, baka magtaka kayo ha. Naroon na yung pinabibili ko. Wala na tayong USDC. Naubos na. Naubos na ang yaman ni Kuya. Naubos na ang milyon. Tapos sa buy one premium, buy one consumable, buy one regular Coco Choco by 15. Buy one premium, win one rank. So punta tayo sa bounty board natin. I-verify na natin ito. So na-verify ko na yung dalawa pero dadaanan natin para makita nyo. So win one rank and arcade battle. Okay na tayo dyan. Naglaro na ako kanina. Buy one premium, buy one consumable, feed one regular Coco Choco. Ano ba yun? Feed pala. Meron. Feed one regular Coco Choco. But siyempre dito tayo sa ating princess magdam. Hinahabol natin si princess ng level eh. Yan. Tapos punta sa bounty board. Feed one regular Coco Choco to any axi. Ayaw pa niya. By 15 Coco Choco muna tayo. Refresh muna natin. Ito yung dalawa. Yung craft for Ronin. So nag-craft na ako niyan kanina sa mismong game. So, 4 na Ronin items. Kaya okay na yan. Tsaka craft any Ronin and charm. So, okay na rin yun. So, tingnan natin regular Coco Choco. So, okay na rin. So, pangilan tayo? 393. Hindi nga. Bagay. Pangalawang araw pa rin. So, pang 393 daw tayo. So, level 17. Sakto lang. 3 base left. Tapos, claimable natin dito. So, punta na natin to sa ating Black Hill. Yan. So, sa Black Killing is for clays. Ano ko? Oh, for clays. So, ibig sabihin makapag-roll tayo. Roll muna tayo. So, meron akong 8 na clay. So, roll tayo ng dalawa. Yan. So, sa mga nanonood sa akin, lalo na dito sa ating codex. So, after ng ating codex is ipapalit natin dito is yung mga news na pwede natin. Kaya nakapag-practice na ako sa mga news natin. Tingin nyo ba okay ba yung ginagawa ko na pag-news, no? Wala na, natabunan na. Yung mga nanonood sa akin na mga active player, sabihin, nangyari dito, bakit may mga news na codex lang ang gusto namin. Pero, para rin kasi sa atin yun, kailangan maging aware din tayo pagdating sa kung ano yung mga fundamentals na nangyayari sa market. No? So, dalawa ko, grabe naman to, dalawang pakpak nakuha natin. Puro wings, no? Puro wings na nakuha natin. Ito, ba't clay pa rin to? Hindi na nawala yun. Wala na tayong clay. So, double check natin. So, 17. So, may 3 days na lang tayo, pero 5 days pa. So, hindi na tayo kailangan magmadali. Mukhang assureable na to na makukuha natin. No? Ayun. Sa ating mga supporters and subscribers, maraming thank you sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat sa panonood ninyong lahat. Mag-like and share lang sa ating mga video. At syempre, comment na rin kayo dyan sa ating mga videos. Thank you so much sa inyong lahat. Saludo sa inyo mga ma'am at sir. At magkita-kita na tayo sa arena. Game on!